Kinagabihan, nagdaos ng piging ang mga barbaro upang ipagdiwang ang tagumpay ni Sir at ang matagumpay na pagtatanggol sa kanilang nayon. Habang pilit nililimot ni Sira ang nangyari, nananatili ang hiya niya matapos umiyak sa bisig ni Vior na parang bata ilang oras lang ang nakalipas. Sa sandaling iyon, pinuri siya ni Cersei sa pagprotekta sa kanyang nasasakupan. Inamin nitong hindi niya inakalang ang isang mayabang na maharlika mula sa kanluran ay handang isugal ang sariling buhay para sa iba. Dahil dito, nagbago ang tingin niya kay Sarah. Sa narinig na iyon, napatawad na rin ni Sarah ang sarili sa pagiging medyo spoiled matapos ang laban na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Napunta ang isip niya sa kung gaano kapangahas at katapang si Vior nang iligtas siya. Habang muling namumula si Sarah, may munting diwata na tumawag sa kanya. Paglingon niya, napaluwa siya ng iniinom sa gulat, inakalang guni-guni lamang ito dulot ng stress. Ngunit nagsimulang sumayaw sa harap niya ang tatlong diwata, kaya napagtanto niyang totoo ang mga ito. Lumapit si Vior at sinabi na mas malaki pang sorpresa ang naghihintay. Sa likuran niya, dumating ang mga pinunong tribo mula sa iba't ibang lahi upang makilala si Sira sa unang pagkakataon. Sa pagtingin sa mga duwende, engkanto, at espiritu, pakiramdam ni Sarah ay tila napadpad siya sa isang mundong pantasya. Isa sa mga nakatatandang duwende ang nagbigay sa kanya ng espada bilang handog para sa asawa ng pinunong barbaro. Magalang itong tinanggihan ni Sira, ngunit sinabi ni Vior na tiyak kukunin niya iyon kapag nasal ayan ang husay ng pagkakagawa. Nag-alinlangan siya, ngunit sinuri rin ang talem. Matapos ang masusing pagtingin, napansin ni Sarah ang perpektong hulma nito at ang talas na angkop sa labanan. Habang hinahangaan niya ito, ipinaliwanag ng panday na duwende na yari ito sa mahalagang metal na tinatawag na Myethil. Namangha si Sarah, at lalo pang ipinagmalaki ng duwende ang kanyang obra. Ngunit pinutol ito ni Vior upang ipakilala ang mga bagong pinuno kay Sarah. Nagsimula siya sa mga duwende, ang matatandang pinuno ng Kutoklan na sina Vasbuans at Balhath. Sumunod niyang ipinakilala ang pinunong Iksed na si Karka at ang espiritong pinuno na si Nimhala. Sa huli, ipinakilala ni Vior ang pinunong diwata na si Vulfomat kay Sarah, na tila nananaginip. Tiniyak ni Vior na totoo ang lahat, ngunit nananatiling kinakabahan si Sarah. Sinabi ni Karka na mag-relax siya dahil unang beses niyang makakita ng ganitong mga nilalang. Pagkatapos, inalok siya ni Nimhala ng espesyal na tsaa, ngunit ibinunyag nitong mas malakas pa ito kaysa sa mga medikal na pampakalma. Sa pakikinig sa usapan ng mga mahiwagang nilalang, inamin ni Sarah na natutuklasan niya ang panibagong mukha ng mundo. Ipinaliwanag ni Vior na hindi niya sila nakita noon dahil umiiwas ang mga ito sa kanluran. Kaya nagtaka si Sarah kung bakit sabik silang makilala siya ngayon. Ipinaalala ni Vior na siya mismo ang nag-ayos ng pagpupulong upang makilala siya ng mga nakatatanda. Ibinunyag niyang matapos ang kanilang tribong Cornum, sumanib ang 4 pang tribo upang mabuo ang alyansa ng 5 dakilang tribo. Bagaman siya ang magiging pinunong dakila, napipili lamang ito sa ritual na isinasagawa ng mga espiritu. Ipinaliwanag niyang bawat tribo ay may natatanging kakayahan at kultura, kaya namumuhay sila ng may pagkakaisa, nagtutulungan sa lakas at tinatakpan ang kahinaan ng isa't isa. Ngunit nasira niya ang seryosong tono nang sabihing wala naman talagang ginagawa ang alyansa maliban kung may matinding krisis. Napaisip si Sira kung ang pananakop mula sa kanyang kaharian ay maituturing na ganoong krisis. Sa narinig iyon, nagtawanan ang mga pinuno, at humingi ng paumanhin si Vior sa kanilang reaksyon. Ipinaliwanag niyang hindi sila nakikialam sa alitang teritoryal. Dahil dito, naisip ni Sira kung tinitingnan lang nila ang mga digmaan bilang laban ng mga hayop. Sagot ni Vior, hindi naman gaanong naiiba ang tao sa hayop, kaya hindi niya dapat ikahiya iyon. Dagdag pa niya, may ibang layunin ng alyansa. Nagtanong si Sira kung ano iyon. Inilahad ni Vior na may mas malaking banta kaysa sa mga dragon, ang mga nilalang na tinatawag na Finns, mga buhay na salot sa lipunan. Maging si Vior ay umamin na mas gugustuhin pa niyang lumaban sa 1000 digmaan laban sa Iloran kaysa harapin ang isang pangkat ng mababangis na Finns. Naisip ni Sira kung anong uri ng halimaw ang kayang magpayanig sa kanya. Pati ang mga pinunong tribo ay nawalan ng sigla sa pagbanggit sa mga ito. Upang ilihis ang usapan, bumalik sila sa selebrasyon at hinikayat si Vior na bumuo ng dakilang pamana kasama si Sira.
Tiniyak ni Vayer na tunay ang paggalang ng mga nakatatanda sa kanya. Inihayag niyang ang lahat ng suot niya, damit at kwintas, ay likha ng mga nakatatanda bilang pagtanggap sa kanya. Idinagdag ni Karka na binigyan niya ng mahika ang espada nito upang kusa itong mag-ayos. Nagduda si Sira kung posible iyon, ngunit tiniyak ni Vayer na makapangyarihan ang mahika. Sa pagmasid kung paano nagtutulungan ng iba't ibang lahi, napaisip si Sira na hindi naman masama ang lupain ng mga barbaro. Kinabukasan, ginaising ni Cersei si Sarah sa isang biglang panakot. Pagbangon, inisip niya kung panaginip lang ang nangyari kagabi. Ngunit nang makita ang mahiwagang espada, natiyak niyang totoo iyon. Lumapit si Vayer upang batiin siya. Pagharap niya, napahiya siya nang makitang inahit na naman nito ang balbas. Natuwa si Vayer sa reaksyon niya at tumalikod matapos siyang tawagin para kumain. Biglang isinubo ni Cersei ang isang sandwich kay Sarah. Napansin ni Sira na napakasarap nito. Nagtaka siya kung saan galing ang karne, at sinabi ni Cersei na mula iyon sa parehong dragon na napatay niya. Inisip ni Sarah na masarap ang karne ng barbaro, habang nagulat si Cersei sa paghahambing niya sa dragon bilang karaniwang ibon. Matapos kumain, niyaya siya ni Vayer na makipagkita sa isang taong kakilala niya. Nagtaka si Sarah kung sino ang makakakilala sa kanya roon, ngunit pinanatili ni Vayer ang sorpresa. Maya-maya, dumating sila sa isang simpleng bahay kung saan naghihintay ang isang babae. Ngumiti ito at pinuri si Sarah sa pagtatanggol sa isang karaniwang pamilya laban sa mabagsik na dragon. Nagtaka si Sarah kung sino siya dahil hindi niya ito makilala. Napagtanto ng babae na nagbago na siya sa paglipas ng mga taon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Nalia, dating kabalyerang nagsilbi kay Sira. Sa pagkarinig ng pangalan, naalala ni Sira si Nalia, isang masigasig na dalaga. Mula nang sumailalim sa kanya, naging kanang kamay niya si Nalia at kasama sa maraming mahahalagang misyon. Magkasamang lumaban ng buong tapang ang dalawa laban sa mga barbaro, kapwa nagnanais makuha ang yaman para sa kahariang Ilderin. Ngunit sa isang misyon, nahiwalay si Sarah kay Nalia, na natalo ng isang mandirigmang barbaro at nabihag. Sa pag-alala nito, napanganga si Sarah at nagduda kung ang babaeng nasa harap niya ay siyang ang Nalia noon. Napansin niya ang malaking tiyan ni Nalia, na nagsabing buntis siya sa ikalawang anak. Sa narinig, tila gumuho ang mundo ni Sira. Dinala siya ni Nalia sa loob ng bahay upang magkumustahan. Doon, ipinaliwanag nitong nang marinig ng mga barbaro ang tungkol sa kabalyerong may kristal na helmet, na hinuha niyang nabihag ang dati niyang kapitan. Nagulat si Sira na nakatagpo ito ng mapapangasawa. Ikinwento ni Nalia na ang sundalong tumalo sa kanya ay siya ring nag-alok ng kasal, kaya tinanggap niya at nanirahan sa nayon nito. Sa mga nagdaang taon ng payapang pamumuhay kasama ang pamilya, pakiramdam niya ay ibang tao na ang dati niyang mainitan na kabalyera. Nagtaka si Sarah kung bakit niya ipinatawag si Vayer para rito, gayong hindi dapat inuutusan ng karaniwang tao ang dakilang pinuno sa simpleng bagay. Ipinaliwanag ni Nalia na wala sa mga barbaro ang ganitong pormalidad sa ranggo. Para sa kanya, matulungin si Vayer kaya madalas niya itong hingan ng tulong. Naisip ni Sarah na biro iyon dahil mukha itong matandang tiyuhin. Ngunit sinabi ni Nalia na 18 pa lamang si Vayer, na ikinagulat niya ng husto. Sinubukan ni Sarah tanggapin ito at iginiit na imposibleng magkaroon ng ganong balbas ang ganoong kabata. Hindi pinansin ni Vayer ang pang-aasar at ipinaliwanag na tinutulungan niya si Nalia dahil pinsan niya ang asawa nito. Gayunman, hindi pa rin matanggap ni Sira ang tunay niyang edad. Ipinunto ni Nalia na magda-26 na si Sira ngayong taon. Habang nailang si Sira, sinabi ni Vayer na ang edad niya ay akma na sa pag-aasawa. Hindi pa rin niya tinanggap ang papuri, kaya naisip ni Vayer kung mapapayag kaya niya ito kung nagkakilala sila ng mas maaga. Biglang ibinagsak ni Sira ang kanyang espada at iginiit na kahit kailan, hindi siya magiging asawa ng kaaway. Sandaling natigilan si Vayer, saka natawa sa seryosong reaksyon niya. Maya-maya, humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos. Nagtaka si Cersei sa biglang pagbabago ng ugali ni Vayer. Tinanong ni Nalia kung gaano kalubha ang pinsala ni Sira nang mabihag siya. Sinabi ni Cersei na wala siyang sugat, ngunit nabasag ang kanyang espada sa laban. Ipinaliwanag ni Nalia na hindi talaga natalo ni Vayer si Sira, nasira lamang ang kanyang sandata. Sa karaniwan,
Ang laban ng kabalyero at mandirigma ay nagtatapos sa kamatayan o kawalan ng kakayahang lumaban. Ngunit sa kaso ni Vior, kahit mas malakas siya at may matibay na mahiwagang espada, nanalo lamang siya dahil nasira ang karaniwang espada ni Sira, hindi dahil tinamaan niya ito. Idinagdag ni Nalia na kung pareho ang kanilang sandata, maaaring siya pa ang mapatay sa susunod na laban. Napalunok si Cersei sa gulat, ngunit sinabi rin ni Nalia na bahagi ng digmaan ang pagkakaroon ng mas mahusay na kagamitan. Naalala rin niyang hindi ginamit ni Vior ang kanyang kulog na sigaw laban kay Sira, kaya maaaring magbago ang resulta sa totoong laban. Gayunman, hindi niya dapat ipagmalaki ang panalo, na nagpaiwas kay Vior sa hiya. Nanatiling tahimik si Sira, kaya nagpasalamat si Vior sa kapalaran na nagbigay sa kanya ng panalo noon. Di nagtagal, dumating ang asawa ni Nalia na si Videl. Nagningning ang mukha nito sa tuwa nang makita si Vior. Iniabot niya ang kanilang anak kay Nalia, na mahigpit itong niyakap habang minamasdan ang payapang pamilya. Naalala ni Sarah ang panahon nila ni Nalia bilang mga kabalyero. Noon, desidido si Nalia na lipulin ang mga barbaro at agawin ang kanilang lupain para sa sariling bayan. Ngunit ngayon, payapa na siyang namumuhay kasama ang mismong mga iyon. Inamin ni Sarah na mas masaya si Nalia bilang may bahay kaysa bilang uhaw sa dugong mandirigma, ngunit agad siyang nahiya sa sariling iniisip. Tumayo sina Videl at Nalia upang maghanda ng hapunan. Kinagabihan, mag-isa si Sarah sa dalampasigan, abala sa pag-iisip. Nang lapitan siya ni Vior, inamin niyang wala siyang alam noon tungkol sa lupain ng mga barbaro. Sa kabila nito, sumulong siya upang patayin ang mga inosenteng tao at agawin ang kanilang lupa. Bagaman nais pa rin niyang mag-uwi ng makakatulong sa kanyang bayan, inamin niyang mali ang pakikipaglaban sa mga inosenteng tribo. Sinabi niyang hindi nararapat tratuhing kaaway si Vior, ngunit nananatili siyang tapat sa kanyang kaharian. Dahil sa tungkulin niya, iniisip niyang hindi siya maaaring magpakasal kay Vior. Sumang-ayon si Vior sa kanyang damdamin, ngunit biglang inamin ni Sira na iba ang personal niyang nararamdaman sa tungkulin bilang kabalyera. Mayanhing sinabi niyang hindi rin masama ang kasal, kaya inasar siya ni Vior sa pabago bago niyang isip. Kinabukasan, muli siyang tinukso ni Vior tungkol sa sinabi niya kagabi. Iginiit ni Sarah na nadala lang siya ng emosyon, kaya nagkunwaring nadismaya si Vior. Ngunit napagtanto niyang hindi niya na may tatago ang nararamdaman at inamin niyang iyon ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso.